Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay dadapo tayo dito sa Taytay Rizal. Tayo ay magsusuri kung bakit mahalaga ang pagdedemolisyon ng lumang munisipyo para sa itinayong bagong ospital sa may bayan ng Taytay Rizal. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna sa inyo ang Taytay Rizal. So ang Taytay ay isang bayan sa lalawigan ng Rizal sa paanan ng Antipolo sa may dakong silangan ng lungsod ng Maynila sa Pilipinas. Napapaligiran ito ng Cainta sa Hilaga, lungsod ng Pasig sa Kanluran, lungsod ng Antipolo sa Silangan, Angono sa Timog at Taguig sa Timog Kanluran. Kilala ang Taytay sa paggawaan ng kahoy at mga kasangkapan na pambahay o ang tinatawag na furnitures at tahiyan ng mga damit pangkasuotan na binansagang bilang kapital ng kasuotan dito sa Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 386,451 sa may 92,234 na kabayahan. Maaaring tinutulan ng mga residente ng Taytay ang demolisyon sa lumang munisipyo para bigyang daan ang pagpapatayo ng Rizal Provincial Hospital Annex. Sa 6 na dekadang pagkakatayo ng lumang gusali, itinuring na itong pamana ng kasaysayan. Protektadong Batas Republika 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 ang mga istrukturang nakatayo sa loob ng higit 50 na taon at idinedeklara ang mga ito bilang isang Important Cultural Property o ang tinatawag na ICP, kung saan ipinagbabawal ang anumang uri ng modifikasyon at pag-iba. Pinagtibay ito ng isang liham mula sa National Historical Commission of the Philippines o ang NHCP noong ika-20 ng Nobyembre, kung saan isinasaad dito na dapat ipagbigay alam sa NHCP at sa Department of Public Works and Highways o ang tinatawag na DPWH ang anumang panukalang pagbabago ng istruktura nito. Ngunit sa kaparehong araw, sinimula ng demolisyon na pinangunahan ng lokal ng pamahalaan ng Taytay at tila'y pinagsawalang bahala ang babalang ito ng NHC. Sa kabila ng pagbabor ng Taytay Advocates of Cultural Heritage o ang TACH sa proyekto, di umano'y pilit iniiba ng kanilang mga kritiko ang kanilang pinaglalaban, kung saan ipinalalabas na hindi sila sang-ayon sa pagpapatayo ng ospital. Nilinaw ng TACH na hindi sila tutol sa pagpapatayo ng ospital. Ang hindi sinasang-ayunan ng grupo ay ang lokasyon ng proyekto, lalo't hingkit ang pagsira sa lumang munisipyo na nagsilbi ng sentro ng bayan sa mahigit 6 na dekada nitong pagkakatayo. Ayon sa balita, sa kabila ng pahayag ni Mayor Gagula, malaki pa rin ang halaga ng lumang gusali sa taumbayang nakagisna ang munisipyo. Lingid sa kaalaman ng marami, itinuturing na ito isang ancestral home ng mga mamamayan ng Taytay. Ito ay dahil sa naging ambag nito sa paghubog sa karamihan. Ang lumang munisipyo bago naging sentro ng bayan ay naging tahanan ng edukasyon kung saan nakatayo ang unang primary school sa Taytay. Ayon kay Jocelyn Garcia na nakapanayam namin sa Taytay Rizal, sabi niya, ito yung sinasabi namin na it's more than just a physical structure. It tells so many stories of our leaders. And ito yung parang sumisimbolo ng gobyernong humuhubog sa pagkatao namin. Mapaproyekto yan ng pangkalusugan, pang-edukasyon, pangkalinikisan, lahat ng mga batas na lumalabas dahil sa munisipyo na yan. Hinubog niya kami bilang tao, bilang Taytayñeño. So mabigat sa amin na nakikita na ganito lang yung nakikita namin na tinitibag lang na basta-basta nang hindi man lang tinanong yung taong bayan kung okay lang ba sa kanila. Yan ang sabi ni Jocelyn Garcia. Dahil sa patuloy pa rin na pagkalat noon ng COVID-19 sa bansa, walang sino mang nakatanggi sa binabalak na proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal na magkaroon ng isang ospital sa may Taytay sa ilalim ng hospital system. Sa kasalukuyan, isang ospital lang pinapatakbo ng Taytay local government noon na matatagpuan sa kanilang poblasyon, ang Taytay Emergency Hospital. Ito ay may 9-bed capacity na tumututok sa kasong kinakailangan ng agarang paggamot. Sa kasalukuyan, ang Rizal Provincial Hospital Annex ay naipatayo na noong 2021. Meron itong 245-bed capacity. Madaming natuwa nang may nagkaroon ng bagong ospital sa Taytay.
Madaming hindi na sumang-ayon at madaming nagtaka kung bakit hindi man lang sila tinanong kung ayos lang ba na magkaroon ng bagong ospital at ililipat na lang ang lumang munisipyo. Ang masasabi lang ng aming grupo ay mahalagang makita ng pamana ng kasaysayan na isang indikasyon ng identidad bilang mamayanan ng isang kultura at komunidad, na kahit anong ordinaryong mamamayan ang magsalita, magiging makapangyarihan ito may parating sa pamahalaan na mahalaga sa mga tao ito. Ang masasabi lang ng aming grupo ay mahalagang makita ng pamana ng kasaysayan na isang indikasyon ng identidad bilang mamayanan ng isang kultura at komunidad, na kahit anong ordinaryong mamamayan ang magsalita, magiging makapangyarihan ito may parating sa pamahalaan na mahalaga sa mga tao ito. Sana hanggat maaari ay mapangalagaan natin ang mga bagay na ito, maipa-realize sa atin kung hindi na-realize ng gobyerno. Sana taong bayan yung magsalita. Pabor tayo sa development, pero maaari naman tayo magkaroon ng development na hindi na isasalang-alang yung mga mahalagang bahagi ng ating komunidad at ng ating kultura. Hindi lang ito physical structures, hindi lang ito building, pero isa itong simbolo ng ating bayan na bahagi ng pagkatao natin. Kung iniisip natin na ang building lang ang lumang munisipyo, para na rin nating sinabi na isang punit lang ng tela at kapirasong kahoy ang watawat ng Pilipinas. Dahil lang naman ito sa isang material na bagay, maraming bagay na sinisimbolo nito at yung connection nito sa mga tao ay napakahalaga.